Taga Las Piñas ka? Opo. Kailan ka lumayas? Kahapon po. Bakit ka lumayas? May! Ate May! Opo. Halika. Paabot nga isang upuan. Ilang taong ka nate? 46 po. Bakit ka lumayas? Kasi po palagi po mainit na sa bahay po namin. Mainit po palagi yung kuya ko po sa bahay po namin. Bakit mainit? Kasi po na-aksidente po siya. Mula po na-aksidente po siya. Ganun ugali niya. Nag-iba ugali? Po. Asan mga magulang nyo? Yung nanay ko po patay na. Tatay? Nasa abroad po. Saan sa abroad? Sa Denmark po. Matagal na siya doon? Yung foreigner po kasi tatay ko eh. Foreigner tatay mo. Po. Paano yun? Lumayas ka? Anong dala mo? Susi po ng bahay. Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa po. Dalawa lang kayo. Po. So kayo lang sana magkasundo, magkaisa kayo dun eh. Pero, Foreigner tatay nyo ng kapatid mo. opo. Paano nangyari yun? Nagkakilala po yun. Ano po, kwento po ng mami ko po, nagkakilala po sila sa Pier. Tapos po, yun nga po, inigawan po yung dati ko sa, kasi cashier po yung mami ko sa Pier. Doon po. Kaya naging dalawa ang anak. Opo, siman po yung daddy ko. Oh, hindi ba nagpapadala sa inyo ngayon? Nagpapadala naman po. Yun ang pala eh. Paano yan nagpapadala? ATM? Hindi ko po alam. Kasi kay kuya po pinapadala. Si kuya mo ang panganay. Opo. Eh bakit si kuya lang nakakaalam kung magkano padala? Paano yan? Hati kayo? Pag binibigay niyo lang po pag kakain po ko, tsaka po pag pamasahe po. Ano ba ang trabaho mo? Ano hanap buhay mo? Wala po. Kasi po, PWD po ako. Ay, PWD ka? Opo. Paano ka may, naging? may bipolar po ako. Ano ibig sabihin nun? Yung pabago-bago po yung isip. Okay. Tapos iyakin po po. Sensitive. Opo. Ano, madaling magtampo. Opo. Mahirap trabaho kasi dito sa amin, lalo na pag ganyan ang kondisyonis mo. So, kailan ka umalis doon sa inyo? Kahapon po. Saan ka natulog kagabi? Bali po, nung una po, pumunta po ako sa church po namin. Tapos po, nung na po, mga banda, siguro mga 1 o'clock na po yun. Sumakay na po ako ng jeep, papuntang Baclaran. Tapos, pumunta po ako sa, malapit po sa police station. No, doon ka natulog. Opo. Eh bakit ka pumunta dito? Sana ko sa inyo po. Kilala mo ba ako? Napanood, kasi po meron po kaming TV. Oo. Tapos, sa YouTube po, Oo. napapanood po kayo. Anong tulong gusto mo? Kayo po kung sunod po sa trabaho po. Hindi ka mga... Eh, sabi mo may sakit ka eh. Ano bang... Di ba? Hindi ka makakapagtrabaho. Anong pangalan mo pala? Nancy po. Nancy Apelyedo mo? Sandstrom po. Ha? Sandstrom. Sandstrom, foreigner nga. Di ba mayaman? Siman po yung Siman. Hindi ka nagkaasawa? nagkaasawa po. Saan ang anak mo? Nasa bahay po namin. Pero anad na po ako. Anal na? Bakit? Inanal ka ng asawa mo? Opo. Bakit? Asan yung asawa mo ngayon? Wala po alam. Hindi mo na alam. Ilan anak nyo? Isa lang po. Isa lang, babae na lang. Lalaki po. Ilan taon na? Magta-26 na po. Magti-26. Saan siya ngayon? Nasa bahay? Nagtatrabaho na po. Anong taon? Di ba sinusuportahan ka? Hindi siya hindi po binibigyan ng pera. Bakit? Nag-iisang nanay niya. Pero nakukontak naman niya tatay niya. Hindi ko din po alam. Ay, hindi mo rin alam. Kawawa ka naman. Wala kang alam. Buti alam mo dito. Ba't alam mo dito? Kasi po napapanood ko po na isang beses ko na po yung street na ay na barangay Rio del Pera. Pagkatapos po yun nga po, pinuntahan ko kayo.
Pero parang kabisado mo na yata itong barangay namin. Hindi po, first time ko lang po. First time mo Kasi na. po, sumakay po ako sa may Baklaran po. Tapos po, binaba po ako sa Libertad. Tapos doon po, nagtanong-tanong po ko doon. Pero marunong ka naman sa pera. Konti po. Nag-aral ka ba? Huwag mong mamasamay. Anong natapos mo? College po. College, anong course mo? Concert po. O yun pala so marunong ka sa pera. Pero nakalimutan ko po. Kasi matagal na hindi ko po nakapagtrabaho. Kalimutan mo na ang pera. Hindi ko sila po trabaho. Na, kung nakapagtapos ka ng college, diba? Nagkaroon ka rin ng anak. Pero hindi ako ano dun sa, ano yung sakit mo? Bipolar po. Bipolar, hindi ko alam kung ano, pero sabi mo ang symptoms positive. Okay. Sa tingin ko sa ngayon, hindi ka po pwede kasi may pamilya ka na dito sa akin kasi mahirap ang trabaho, makukulit. Pero sa shelter ko, pwede. May shelter ako, yung mga taong walang matuluyan, pansamantala, doon namin dinadala. Pero kasi po nagpapagamot po ko sa sa mental. Kasi sigurado ako, pag tinanggap kita, baka bukas makalawan, dito na yung anak mo eh. Kukunin ka nila. Upo ka lang. Di ba? Ikaw, anong decision mo? Anong gusto mo mangyari? Ayoko naman po sa nangyayari sa amin. Ayaw mo na umuwi sa sige. Okay. Kain ka muna, kumain ka na. Hindi. Hindi ka pa kumain. Pero kumain naman po ako kahapon. Kahapon kumain ka. So okay lang kahit di ka muna kumain ngayon. May pera ka dyan? Saan galing yung pera mo? Binigay yung isa po yung rider po ng Grab. Oo. Yung ito po yung pulis po. Binigyan po ko ng bili tapos sintulan po ako ng jeep, ng driver ng jeep. Wala kang dalang damit. Kasi po, ano po, kukunin po ng kuya ko pag Magdadala ka. Opo. O ayaw kanyang bigyan kasi ayaw kanyang umalis. Baka naman nagagalit lang siya kasi baka hindi mo sinunod yung gusto niya, ganon. Kasi naman po, napupuno na po ko kasi po, ang iniingi ko sa bahay. Kasi po, ganito po, yung na-aksidente po siya. Tapos po, mula po nung na-aksidente po siya, nagbago na po yung ugali niya. Lagi niya na lang po ko sinisigaw. Pagkatapos parang ang po sinisisi niya nung na-aksidente siya. Paano siya na-aksidente sa motor? Hindi po, kasi po, yung yung mababang kotse lang po na Lowered. lower po. Ano po, naatrasan po siya. Oo. Nalagasgasan po siya sa katawan. Pagkatapos po, ang naitulong po naka-ano sa kanya, naka-aksidente po sa kanya, yung yelo lang po, tsaka gamot. Yelo? Tsaka gamot po. Oo. Yun lang po. May bakit ikaw ang sinisisi? Kasi po, wala naman po siyang magawa. Kasi parang ako na lang po ang laging may dahilan na ang palaging nangyayari po sa kanya. Oo. Sinisisi, nung nasasantit po siya sa trabaho, ako po Sinisisi rin niya. Opo. Kawawa ka naman. Tapos, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng tatay ninyong foreigner? Hindi ko po alam kay kuya. Ay, hindi mo na alam. Yung bahay na tinitirhan nyo, sarili nyong bahay yun. Sinong bumili ng bahay? Nakalagay po sa titulo po yung mami ko po. Okay. Nakapangalan sa mami mo. Opo. Baka nabili ng daddy at mami mo yun. Opo. So, hindi ka pwede umalis doon kasi karapatan ninyong magkapatid yun. Pero hindi natin alam kung ano yung reason talaga. Pero wag mong iisipin na hindi ka mahal ng kapatid mo. Baka baka may problema lang kaya kanya napagalitan. Pero alam ko mahal ka niya. Araw-araw naman po mainit po siya. Araw-araw maingay. Opo.
Ano sinasabi niya pag nag-iingay? Yung po, lagi na lang po yung number for i-follow up po, yung naka-aksidente po sa kanya. Tapos po, kung paano po siya na-aksidente, yung paano po siya hindi tinulungan. Hintayin ko lang. So, anong gusto mo? Gusto mong tumira muna sa akin? Opo. Baka maarte ka sa Ay, pagkain. hindi po. Hindi. Kahit tuyo po kumakain po. Kahit toyo. Oh. Kasi mahirap lang din ako. Okay lang po. Pero gumagawa ako ng paraan para matulungan yung mga taong pansamantala walang matirhan. Pero pagka nakontak na sila ng kanilang mga pamilya at nakuha, yun. Pero as long as gusto nyo, okay lang. May pagkain naman, marami kaming gulay, mga ganyan. Kumakain naman po ng gulay. Ano pangalan mo ulit? Nancy po. Nancy. 40. Nancy Lusanstrom po. Losanstrom. Wala kang dalang ID dyan? Ngayon po talaga sa pang Ilang taong ka ulit? 46 po. 46. Okay. Ano pangalan ng kapatid mo? Yung Robert Sandstrom po. Tapos yung anak mo? David Anthony Ruiz po. Okay. Anong trabaho ng anak mo ngayon? Hindi ko po alam. Hindi mo rin alam. Basta alam ko lang po sa Makati lang po siya nag... Sa Makati, o nandito ka sa Makati ngayon. Ah, Basta hindi ko po alam kung ano po ang posisyon niya. Pero po, basta po, pagkaalam ko lang po sa KMC. KFC? KMC. KMC. Iba yung KFC, iba yung KMC. Oh. Pero hindi ka binibigyan ng anak mo ng pera? Kahit minsan hindi ka binigyan? Nung ano lang po, nung Pasko po, Gusto mo magkape? Pati... bawal po sa akin ng kape kasi pinagbawal po ko sa, sinabi po ng taga-mental, bawal lang po sa akin kainin, yung matatamis po. Opo. Sa mga kagaya ninyo, bawal ang soft drink, Opo. bawal ang kape, mga matatamis, chocolate, bawal yan man. Lahat ng matatamis, kakainin mo lang yata mga gulay, seafoods. Hindi ko alam kung pwede rin yung meat item. Kumakain na. Kumakain ka rin, okay. Sige, balihin. Ang problema natin, yung damit mo. Bibili tayo. Kahit pagtrabahuan ko na lang po yun, bayaran ko na lang po. Ayokong itaboy ikaw. Ayoko. Pero pagtutulungan natin, gagawa natin ng paraan. Tapos sana makausap ko rin yung anak mo. No? Important. Hindi ko po alam yung cellphone number niya. Hindi, mapapanood niya tong video natin. May video ako, okay lang. I-upload ko para mapanood ka nila, para puntahan ko kay lang. Yan. Pero kung ano po, gusto niyong kausapin, yung kuya ko po, alam ko po yung number niya. Sige, sige. Sa ulado mo yung number niya. Opo. Okay. Bali, pasensya ka na, kagigising ko lang. Sorry po. Hindi, okay lang. Tapos galing ako ng Subic kahapon. Late ako. Pero parating yung mga kasamahan ko para mapag-usapan natin kung paano ka namin matutulungan. Okay? So, sa ngayon, maganda mong gawin kasi kahapon ka pa mo kumain. Kain ka muna. Ano gusto mong ulam? Kahit pandesal na lang po. Pandesal. Tapos, pandesal lang tapos, kape o Kahit tubig na lang po. tubig lang. Ayaw mo ng Milo, milk? Akin na yung pandesal. Tapos pa yung bili kang water. Ito, kain ka muna. O ayan, wala pang bawas yan. Nancy, ano? Opo. Bakit may sugat ka? Diba? Kalmot po ng pusa. May alaga kang pusa? Yung girlfriend po na anak ko. Kasi po doon po nakititira po sa bahay po namin. Malaki yung bahay nyo? Malaki-laki rin po. Pero bungalow lang po. Bungalow. Sige. May 3 kwarto. 3 CR tsaka isang stock room po. Laki naman pala, 3 CR. Pero yung isang CR po hindi po namin ginagamit. Bakit? Kasi po, parang sa likod na po yun ang bahay po yun. Pero po yung sa looban po, 2 lang po. Pero may problema lang kasi po sa bahay namin. May pansit canton gusto mo? Pahingi pansit canton, te. Yan. Huwag masyadong marami. Tapos pahingi ako pansit canton. Try. Ito, tubig mo. Opo, salamat po. Sige, kain ka muna. Opo. Yan mga kababayan, nagulat ako. Mayroon ditong pumunta na
si Nanay Nancy. Yan, sige. Kain ka. Hindi, si ate lang. Coffee lang ako. Payat mo, te. Hmm? Kasi po, ano po, naoperahan po ako sa ano po, sa over po. Nagkabukod po sa over po, misis po ko. Baka ang problema mo pera lang. Baka namang problema ka lang sa pera. Gusto mo bigyan kitang pera para Ayoko. makabalik ka sa inyo? Ayoko po, trabaho lang po talaga. Trabaho lang kailangan mo. Sige. Pero kailangan bilhan ka ng damit para makapagbilis ka. Kasi di ka pwede magtrabaho na ganyan lang damit. Bibili tayo ng na gamit mo. No? Ano po sa trabaho ko lang po yung gamit. Kain ka. Ayan. Ayan, may pansit canton. Salamat po. Kain ka para mabusog. Sige, saan ka ngayon pupunta? Baka maligaw ka doon. Magkano pamasahe mo? Nasaan pera mo? Ayan lang, hindi aabot ng paglaran yan. Ba't pamiyak? Sige, bigyan na lang kita ng pera mo. Hindi, para mo pang... Huwag kang mahiya. Pumunta ka dito para humingi ng tulong, di ba? Bigyan na lang kita ng pera mo kung ayaw mo. Kasi kung mahihintay mo yung mga kasama ko, mga driver ko, pwede ka namin ihatid kung saan mo gusto pumunta. Paano kita matulungan? Ano po yung pinakain ko? Bigyan kita ng pera. Paano? Ha? Sure ka? Para may pamasahe ka. Pag nagutom ka, may pangkain ka. Okay na po, kahit ito na lang po. Pati ito, dalhin mo ito para pag nagutom ka. Hindi. Marami akong tinutulungan mga tao. Ay, hindi. Bigyan kita barya. Diba? Para... 50 lang po. 50 lang po talaga. 5. Ayun. Hindi. Maliit lang to. Ayan. 1,000. Para may pangkain-kain ka sa daan. Sabi mo gusto mong tumira sa shelter, gusto mo sa bahay, gusto mo magtrabaho. Pwede ka naman sa amin hanggat hanggat hindi ka nakikita ng pamilya mo. Pero gaya ng sinasabi ko, okay naman yung isip mo. So, nasa iyo yan, decide ka. Uwi ka na lang. Oo, hanapin mo yung pamilya kamag-anak mo. Kasi sigurado ako. Kaya kung ano man yung nagtampo ka sa kapatid mo, pag-usapan nyo, baka nagalit lang sa'yo. Hindi, okay lang. Mga kababayan, si Ate Nancy, kaya mga kababayan, yung kapatid niya, mag-usap kayo. Kasi pumunta dito kanina, gusto niya magtrabaho daw dito. Sabi ko, sige, hintayin na yung mga kasama ko. Pero yun, nagbago isip. Kasi yun naman talaga yung bipolar, ang tawag? Pabago-bago isip. Pero kailangan mo talaga. Basta isa-isa lang ang labas mo. Kahit 50 pesos lang. Hindi ka makakarating sa Baclaran pag 50 Pero lang. kapila po siya. Sige, nang tago mo. Nakakahiya kasi. Hindi. Kailangan niyo po. Unalag lang pa. Kailangan mo yan. Makakatulong yan sa'yo. Basta ingatan mo lang, ha? Oo. Kahit 50 lang po. Hindi. Sige na sa'yo. Makatulong yan sa'yo. Hindi ka makakarating ng pupuntahan mo. Saan yung bahay ninyo? Sa Lasal? Oo. Pero alam mong bumalik doon.
balik ka doon ha. Bago maggabi, bumalik ka ha. Bili mo ng pagkain. Sige. Hindi, kulang yan. Sige, tago mo. May bulsa ka. Itago mo yan. Maliit na bagay. Ha? Ate Nancy, mag-iingat ka lagi. Salamat na kilala mo ko. Huwag kang mag-sorry, okay lang. Labanan mo yung problema, ha? Kaya mo yan. Huwag mong isipin yung problema. Isipin mo yung anak mo para hindi nag-aalala sa'yo. Mahal ka ng Panginoon. Oh, sige, ingat ka. Ingatan mo yung pera mo, baka malaglag ha. Salamat. Salamat po. Sige, ingat ka. Ayan mga kababayan, umuwi na si ate. Kanina gustong sumama, gusto daw magtrabaho. Ngayon nagbago na naman ang isip niya. Ayan. Sana ate bumalik ka sa iyong kamag-anak. May sakit siya kasi mga kababayan, bipolar. Pabago-bago isip. Nagulat ako pagdating niya dito. Pagdating niya dito nang hingi ng tulong, gusto raw niya magtrabaho. Sabi ko sige, tinanggap ko naman. Kaya lang ngayon bigla na naman nagbago isip, kaya binigyan na lang natin siya ng kaunting tulong financial. Hindi ko siya na-entertain ko siya kanina, kaya lang ngayon kasi mayroon akong ina-unload na mga oil. Ayan. Kaya hindi ko siya masyadong nabantayan, pero nagbago isip. So ayan mga kababayan, sana nakatulong na naman tayo at maglalambing si Daddy Frankie na sana i-share nyo yung videos na ito para sa ganun ay makita siya ng kanyang pamilya. Maraming salamat. God bless.